sino bang nagkasala nito sa'yo? Ang una pa nga niya itinuro sa amin yung doon sa Tibagan. Pinuntahan namin yun, pinabarangay ko para makita namin. Tapos nung tinignan doon sa barangay, mayroon din lang sa pagdududa. Mayroon silang tester na ano na yun na. Pero gumawa kami mga kasulatan doon na sasagutin niya lahat ang pangangailangan nito hanggang sa lumaki bata. Anong bandang huli? Hindi pala kanya. Hindi pala kanya. Pina-ultrasound po namin. Pina-ultrasound. Nung pagka-ultrasound, doon nalaman na hindi kanya yun sa Tibagan. Tinanong namin siya ng masinsinan yan, sino ba talaga yun? Tinuro ngayon, nagdalawa tuloy kaming problema. Pinabura ko sa barangay yung mga kasulatan doon sa na, sige, pasensya ka. Yan ang unang tinuro sa amin kasi naguluhan ang utak namin nun. Ako po, ang ko din sa bata, kaya pumayag na rin po ako na apelyido ng ama. Kasi yung bata habang lumalaki, nagtatanong kung ano ang nangyari sa buhay ko. Kung talagang sino ang ama ko. Oo nga pala, paano pala yun eh? Siyempre magtatanong yan, Lolo. Oo, kaya nga yun ang inano ko doon. Pumayag ako sa na yung apelyido niyang gamitin. Kasi hahanapin, baka mamaya sabihin na tinago niyo ako. Hindi niyo sa akin pinakilala yung ama ko. Kaya kahit man hindi na sila magsama doon, kahit hindi sila magsama doon, yung bata hahanapin yung tunay po na ama. Kaya yun lang ang doon. Kasi nakikita ko na ko sa mga balita katulad sa TV na kung kailan lumalaki, habang lumalaki bata, nagtatanong ng katotohanan kung ano nangyari sa buhay niya simula nung maliit hanggang sa pagkaunto ng edad. Ganyan naman nangyari. Siyempre, gusto niyang mabuo yung pagkatao niya. Oo, yun lang ang ko. Pero hindi na pwedeng magsama, hindi pwede sila magsama. Walang siyang kwentang tao. Ang ko lang doon na yung apelyido niya, kahit hindi man niya kinilala, hindi man niya sinuportahan yung naging anak niya, apelyido, hahanapin kasi hahanap po yung apelyido niya gano'n. Sino talaga na ama. Dahil hindi naman masabi yung ama niya, yung ama nito. Yun lang ang ko doon. Kaya may mga experience ko na doon dahil yung mga bata habang katulad ng mga maliit pa, hindi pa nila hinahanap yung yung kung saan silang galing, sino ang ama nila, kung sino apelyido nila. Si Lolo, parang kanina pa merong hugot eh. Lolo, lagay ko lang to, mic lang mo to. Parang kanina pa ho kayo may pinaguhugutan ng sama ng loob doon sa sabi niya, walang kwenta. Gusto kong malaman bakit ganun po yung parang sama na lang po ng loob niyo. Paano nga po kung talagang totoo siyang pagkatao? Kahit sinong humadlang sa kanya, hindi siya dapat matakot. Kahit ako man nung bata pa ako, hindi ako natakot kasi mahal ko yung asawa ko. Yung konsert, kung talagang mahal niya talaga yung asawa niya, yung katulad na nangyari sa buhay nila. Hindi po niya iniwan. Hindi niya iniiwan yan. Kahit sino humadlang sa kanila, ipaglalaban. Akala ko, Lo, pinaghiwalay niyo. Hindi ko pinaghiwalay yun. Kaya lang, hindi nagpapakita yan. Simula nun, hindi nagpapakita dito yun. Hindi katunay na lalaki pagka ganun. Yun ang inano ko sa kanya. Kasi may mga diferensya nga kasi. Dapat siya... Akala ko kayo po naghiwalay. Hindi na ho pala siya nagpakita? Hindi po. Hindi nga namin alam na... Hindi nga po namin alam na nangyari na sa buhay nila. Yung kasi napapansin na namin tulog na tulog yung kung ano-anong kinakain. Nung nahalata na ng asawa ko, tinignan yung pintig ng niya. Tapos pinursuhan. O mayroon kang ikang diferensya, mayroon kang ikang dinadalang tao. Tapos tinanong namin po ngayon,
Oo. Lagay ko lang ito dito. Sabi niya, Tinanong po namin ngayon kung bakit sino bang nagkasala nito sa'yo. Mm. Ang una pa nga niya itinuro sa amin yung doon sa Tibagan. Oo. Pinuntahan namin yun, pinabarangay ko para makita namin. Oo. Tapos nung tinignan doon sa barangay, mayroon din lang sa pagdududa. Mayroon silang tester na ano na yun na. Pero gumawa kami mga kasulatan doon na sasagutin niya lahat ang pangangailangan nito hanggang sa lumaki bata. Oo. Anong bandang huli? hindi pala kanya. Hindi pala kanya. Huh? Pina-ultrasound po namin. Pina-ultrasound. Nung pagka-ultrasound, doon nalaman na hindi kanya yung sa Tibagan. Mm. Eh, tinanong namin siya ng masinsinan yan, sino ba talaga yun? Mm. Eh, tinuro ngayon, nagdalawa tuloy kaming problema. No, ano na yun. Pinabura ko sa barangay yung mga kasulatan doon sa ano na, sige, pasensya ka. Yan ang unang tinuro sa amin. Kasi naguluhan ang utak namin nun. Pati ako, sorry po, pati ako sumakit ang ulo ko. Ibig sabihin dalawa, sorry dalawa yung, ano mo na? Dalawa ko po yung boyfriend niya, no? Eh, hindi ko nga alam. Ewan ko. Kaya nga ano doon. Nalaman lang po namin yan, katikram. Pina-ultrasound namin, 5 buwan na. Kaya nagduda yung taga-Tibagan, hindi ika akin yan. Kasi minsan lang ika tayo. Isang beses lang daw sila nag-ano nun. Eh bakit 5 buwan na yung nasa tiyan ni Angel? Kaya nagduda ngayon siya. Eh, kaya pinilit namin ipagtapat kung talaga kasi no. Ayun, sinabi niya. Punta na naman po kami doon sa barangay doon. Inano na naman namin. Kaso hindi po namin nakita. Hindi nagpakita po sa amin yun. Pero naabisuhan na po kami ni Kapitan. Wag na ika kayo maghabol doon. Kaya ganun na nga lang ang parang... Visit kasi cellphone eh. Oo nga po. Sa cellphone lang nangyari yan. Madaming nasisira yung buhay sa cellphone. Oo. Kaya cellphone may nagagawang katinuan, may nagagawang mga kagaguhan yan. Talaga. Kahit nasa kabilang ka lang pader, sasabihin, nasa Saldipon sumahay ka kami. Wala nasa kabila lang ng pader. Kaya yan noon, yan na nagwawala lagi yung ama sa nangyari sa kanya. Galit na galit sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Hindi matanggap ng ama. Hindi matanggap ng ama yun. Ginawa niya gano'n. Kaya Siyempre, lagi masakit din naman sa ama yun eh. Masakit din ang ano ng Kaya ama. pala puro siya naglalasing. Oo, yung galit niya, dahilan niya yung galit na sa problema anak. sa anak niya, hindi Kaya naman lagi niya, naglalasing. simula nung maliit to, hindi naman nakuhang kurutin, saktan. Hindi na nakuhang saktan yan. Iniiyak na lang nga, Ang nagwawala umiiyak sa na lang bahay. yun hanggat sa ano na. Kaya Yun, lang doon siya, kaya siya lagi nagwawala. yung galit niya Galit sa anak niya niya, sa anak. dinadala na sa paglalasing. Ngayon, nagbabago naman na, nakikita yung apo niya, yan ang inano sa paggising niya. Sobrang love ka ni Papa mo. Oo, kahit lasinggero yon, hindi nakuha saktan yan. Hindi namin na ano na nasaktan yan, kahit anong galit Dinadaan yan. na lang po niya sa inom, yung galit sa anak. Hindi nananakit yun. Hindi niya sinasaktan yung Kahit anak. nung naghiwalay sila ng nanay nito, hindi nananakit yan. Believe ano rin ako yun, proud ako sa anak ko. Naghiwalay lang yun, yung ina rin ang gumawa ng ano yun na magkahiwalay sila. Hindi. Kahit lasinggero yan, hindi nananakit ng Kaya po ganyan yan, naglasing ng husto yan sa pangyayari sa anak niya. Dinadaan niya sa paglalasing para makatulog, makalimot. Hindi rin totoo lang, Lo. Naisip ko yung mga kabataan ngayon. Madaming... Dala nga sa panahon ngayon ng ano. Hindi lalo na po yung cellphone. Opo, cellphone na cellphone yun. talaga. Yung Bigla iba na lang ay- nawawala. Natawagan siya. Yung iba minsan sasabihin, Madaling bigyan araw mo pa nga lang, ako ng lalayas na. ka-textmate. Halos magdamagan, di magpapakatulog. Siguro madala ka na na. Tama na yun. Kaya ngayon, ang pakiusap ko na lang na sa kanya, iyon na lang ang pakiusap ko sa kanya na nadapa ka naman na. Nalaman mo na ng ano mo na yun.
huwag mo nang ulitin. Yun na lang pakiusap ko sa kanya. Mm. Mag-aral ka na mabuti para magkaroon ka ng trabahong maayos para mabuhay mo yung anak mo. Eh kami, hindi na namin mapangangako kung mabubuhay pa namin silang dalawa kasi mga matatanda na kami. Malay mo yung mga matatanda, ano na yun, mahihina na ang loob. Mm. Yung anak ko nga na nasa Maynila, yung ano, hindi ko napatapos kasi wala man akong kapera-pera. Yung ano na lang, isa't kalahating taon na lang, yung mag-teacher kinukuha yun. Sa paghihirap ko na wala na akong trabaho, kung tanggapin ng trabaho sa lalo Sabi ko nga nung nakilala kita, katikram. Sayang kakos. Nag-isip Nag-aaral pa sana yung nagtrabaho anak. na lang. Natulungan pa ako. Maghahanap buhay muna siya bago siya magtapos uli. Talino kasi. Ngayon nagtatrabaho na po sa Kung inabutan po ninyo yun, baka nakuha ng ano yun. Scholar po. Nakuha po ninyo yun. Kasi simula ng kinder yan hanggang sa nagtapos ng high school. Puro may sabit yun. O si Hazel, tignan niyo po. Dahil sa galing niya, Magaling din yun, yung anak ko na yun. Niya. Matatalino. Teacher, kinukuha din yung anak ko na yun. Hindi ko lang napatapos ng ngayon sa diretso. Kasi yung pera ang financial ang nauna. Hindi na, ano po ako sa mga kabataan na may sa cellphone talaga. Mabait yung anak ko na yun. Walang ano yun. Hindi marunong makibarakada yun. Yung kaya pagkaan lang din sa bahay, pag-alis, pasok. Kahit Nag-aaralin walang na baon niya yan. si Boss, kahit walang baon yan, pumapasok yun, yung anak ko na yun. Tatsagayan. Ang inaano lang sa umaga, kape lang at saka kanin. Minsan, pag may pera ko, pababaonan ko. Doon sa San Ildefonso, nag-aaral na yung nung college na yun. Yung, Babalik ako, Lo, doon sa ano niya, kinakasama niya. Wala ho ba siyang pangako nung nagpunta siya? Nadalaw naman ho pala eh. Wala po nadalaw, nakausap sa amin hindi sila po, wala. nag-usap ng maayos. Sabi lang daw Wala na po nakausap. magbibigay ng konting tulong, wala naman. Text-text lang. Pero kung na ano lang ho sana, yun, sa JBL, walang ano sana. Mahirap naman daan na lagi gusto ng dahas dahil siyempre magkakasala pa ng Tama po. Lalo ko sabihin lalo pong magkakasala kung idadaan sa dahas. Pero yung mga ginawa niyang mga kalukuhan ng ganon, pwede na namin siyang idaan sa dahas na yun. Dahil sa di man niya inintindi yung pagkakasala niya. Hindi mo tinanggap. Kaya lang, hinayaan na lang namin. Hindi naman yung amin ako sa bahay. Ate yung mga pagkakamali ngayon, naging aral na, ilang paulit-ulit. Panghawakan mo ng ano yan para, kasi basta nabubuhay sa kasalanan, magulo. Ha? Nolo, lagi yung i-remind sa mga apo nyo. Basta nabubuhay tayo sa mga kagustuhan natin, sa mali, sa kasalanan. Ayan, magugulo ang buhay natin. Talagang totoo lang. Ayan na, malapit ng umulan. Oo. Parang, pero yung blessing yung ulan. Sinampay mo. Pakinggan mo si Papa't mga lolo't lola mo, ha? Mari isang araw, bukas makalawa, nandyan yung ano, yung kinakasama niya. Ano sa inyo? Okay po ba sa inyo? Masasabi ko lang sa kanya yun. Pag lumitaw siya, tatanungin ko siya kung anong kailangan niya. Ano bang kailangan mo ngayong, bakit ngayon ka lang bitaw, ngayon ka na nagpakita. Yung mga panahon na naghihirap yung magiging kasama mo sana, dapat nandun ka nakagabay doon. Yeah. Pero ngayon, ano man dahilan, ba't pupunta ka ngayon na ano? Kumari, nandyan po siya, papunta siya. Kuya Agos, kumari ikaw yung ano, ayan, dumating ho siya, ayan. So, ano, bakit ngayon ka lang dumating? Huwag kanta. Nag-ano nga si Lolo.
Para gusto ko lang malaman anong ano niya. Ayan, dumating ko siya, kumare, lo. O, anong kailangan mo ngayon? Sino bang hinahanap mo? Kung yung hinahanap mo yung magiging kasama mo sana, sana nung panahon na yon na naghihirap, kasalukuyan naghihirap yung magiging kasama mo, bakit hindi mo man lang, di ka man lang lumitaw na kahit nung pakita ka na kawawa ka naman? Bakit? Namimiss ko ho siya. Kung ganyan ang na... Lo, kumare ako yun. Kumare ako yun. Namimiss ko po yung apo niyo eh. Oh, namimiss mo pala yung apo namin. Bakit? Nasaan bang... Pagka namimiss yung mga apo namin, Nagugulan si Lolo. Kalma lang, Lolo. Ba't ngayon ka lang nagpakita? Namimiss ko nga po yung apo niyo. Yung miss mo na, lubayan mo na miss na yun. Kaya hindi ako ang namimiss kitang hanapin. Hindi po ba kami pwede magsama sandali, Lo? Tapos alis na po ako. Ay, nako, kung magsasama kayo, hindi na pwede. Okay lang po ba buntisin ko ulit? Baka ako nang tumaga sa'yo. Tatagayin pala ako. Baka ako nang tumaga sa'yo. Kasi nakahasa yung itak ko ron eh. Ano din pala si Lolo no? Yung ang hanap, ang ano ko lang naman, kung talagang tunay ka na lalaki, kung ikaw talagang... lalaki naman to, Lo eh. Kaya nga gusto kong puntahan yung ano nyo, yung apo nyo. Ngayon ba't kung kailan natapos na yung problema at saka ka ngayon lilitaw? Okay lang ba? Dadagdagan ko po ng isang pang problema. Hinasaan ako yung itak ko ron. Pwede ka na siguro, Luke, umalis na, hindi ka po, wala ka pang tama. Okay pala si Lolo. Hindi naman pala masasaktan yung ano. Paano, Lo? Hingin ko sana yung kamay ng apo nyo. Pakakasalan ko siya. Ay, nako, yung kasal-kasal mo na, lubayan mo na yan. Ay, bata pa yan. Marami pang pangarap yan. Magtiwala po kayo. Kung noon, nabigo ko po kayo, Lo. Ngayon, hindi na po kayo mabibigo ulit sa pangako ko, Lo. Magtiwala po kayo. Mahal ko po itong apo nyo. Hindi ko masasabi sa'yo na mahal mo yung apo ko kasi kung mahal mo yan, hindi mo pinabayaan ng ganyan. Mahal ko siya, Lolo, kasi dadagdagan pa nga ng isa. Baka mag-iipon ka lang ng basura din eh. Lubay-lubayan mo na yan, baka tagain kita. Pala. Si Lolo, magaling. Kaya lang na ano siya eh. So, paano? Welcome po. Ano lang. Gabayan mo na maayos yung ano mo. Palakihin mo ng may takot sa Diyos. Dasal lang, doon. Kang hingi ng tulong sa Panginoon Diyos na sana magkaroon ng takot talaga. Palaki niya ng maayos yung anak niya. Karoon siya ng hanap buhay bago siya. Hindi man masasabi hindi mag-aasawa yun. Kaya lang, magsikap muna siya, mag-aral, para mabuhay niya yung anak niya. Patunayan mo kay Lolo't Lola. Kung may trabaho na siya, sabi ko nga, kasi kahit yung mga anak ko, sabi ko nga sa kanila, bago kayo mag-asawa, kailangan may hanap buhay kayo. Kasi kung aasa lang kayo sa kahingi ng asawa nyo, ay kung hindi kayo bigyan. O kaya minsan may mga lalaki kasi ng ganun, boss. Di na nga nagbibigay, sila lasing, uuwi ng bahay, sila pang matapang. Kaya sinabi ko na sa kanila, martiluhin yung ulo pagka ganyan na kunwari, ikaw aalis ka, ang papalam ko sa asawa mo, maghahanap buhay kung magbibilad ng palay, pag uwi walang pera, lasing, siya pang magaling. Kaya nautusan ko tuloy yung mga anak kong mababae na pagkaganyan na hindi po pwede magpakamartir kayo. Maraming paraan na hindi na uso ngayon magpakamartir ka. Kahit bubugbugin ka, anuhin ka kung ano-anong gagawin sa'yo, pananakit, mahal mo pa rin yung asawa mo. Sabi ko,
maglubay ka, ano ka, maghanap ka ng trabaho. Mali po, Lolo. Mali talaga yung sabi ko sa kanya, yung anak ko dito, si Presi. Abroad na po. Nag-upload na yun. Pinapalis ko ulit dahil ayaw ko yung kung saan manihingi, kung saan mangutang. Ay may panahon ka pa naman kung maghanap buhay. Yung gamitin mo ang mga panahon na hindi ka pang maghanap buhay na. Mga anak ko sabi, mag-aaral kayo para hindi kayo umaasa doon sa mga asawa nyo, doon na kayo maghihingi. Nahiya nga boss ako na, halimbawa yung mga anak ko, bibigay sa amin dalawa. May mga manugan. Kami, bibigay. Sinasabi ko sa kanila, baka naman kako hindi alam ng asawa mo na bibigay kayo sa bahay. Na mamaya, mag-away kayo dahil sa ganung bagay na bibigay. Kailangan may hanap buhay kayo. Kasi kung may sarili kang hanap buhay, pwede ka magbigay sa mga magulang mo kasi mga magulang mo lang, kung may awa ka sa mga magulang mo, pwede ka magbigay na hindi alam ng asawa mo. Dahil may sarili kang kita eh. Yun ang inaano mo sa kanila. Hanap buhay sila naman. Mag-ano sila ng trabaho. Yung ano po yung tatay, wag maninigarilyo dun sa may baby ha. Yan. Maano yun. Bago naman pinag-alcohol mo. Yun, tama po yun. Alcohol naman, bago hawakan niya yung hapon na, alcohol muna yun na ano ng alcohol. Kaya alcohol na ano. Ayusin mo na yung mga damit ng anak mo. At yung ano dyan, yung iba naman dyan, pwede na niya nang isuot. Lo, thank you sa oras, Lo. Salamat to. Yung pagmamahal niyo sa apo niyo, doon sa apo sa tuhod. Wala pagbabago yun. Hanggat nabubuhay kami, susuportahan namin siya na wala katulad niyan, hindi pa naman siya nakakahanap buhay. Nandiyan pa rin suporta namin talaga sa kanya. Yeah. Pati kay ate pala. Tapos sa apo ulit. Ako, kayo na. Baka... Paano, Lo? Sige Thank po. you. Thank you. Welcome po. Thank you po. Thank you. Maraming po salamat. Welcome. Ate, pagbutihan ha. Check ko yung baby mo.